Yung mga ka-therapy. Ano sa si baby? May lagnat. Nahihina Ang siya. tamlay na niya ngayon na. 2 araw nang nilagnat. Di nga ako nakatinda. Hindi ka nakatinda? Oo. Kaso ngayon, kailangan ko magtinda kasi masisira yung mga paninda ko. Anong gagawin mo sa kanya ngayon? Nebulizer. Kasi grabe yung ubo niya. Baby! Kahapon, pinainom ko ng oregano na may kalamansi. Luwag-luwag naman yung plema niya. Kaso hirap pa rin siya. Hindi siya makakatulog sa gabi. Puyat kami. Saan na yung gamot? Uubusin niya yan. Oo. Baby! Ano? Tinanggal mo ang hose? Hindi. Hindi mo tinanggal ang hose niya? Bali may lagat siya. Baby! Kailan ko siya inaaral ng lagat niya? Hindi nawawala siya para sa kanya. Wala. Tapos mabalik. Sa plema niya siguro, no? Ayan mga ka-therapy, nahihirapan pong huminga si Baby Madison dahil sa kanyang ubo at saka sipon. Tapos may lagnat siya. Tsaka in-stop ko muna yung niya Yung doon yung oatmeal niya kasi diba kahapon hindi naman siya kumain. Yung gatas lang muna ngayon yung pinapatede ko sa kanya. Tsaka konti lang kasi nasusuka siya. nasusukan naman siya. So yun ang lagi mong ginagawa every time na ganun ang condition niya. Nina-nebulizer mo siya. Every 6 hours. Pag malala yung every 6 hours. Pero kung hindi na masyadong matunog yung niya, every 8 hours na lang. Hindi na siya. Wala siyang tulog magdamag. Magdamag shampoo yan. Nakapanda lang. Ano yun hanggang sa maubos yung ano? Oo, yung juice. Pumayat na naman siya. Ang bilis, no? Ang bilis-bilis yung pumayat. Pero dun sa gatas niya dati na pediatric, okay siya doon. Okay siya. Okay naman siya din. Kasi, Hindi okay ang pupo niya. Oo. Pero ngayon, yung Bonakid, purong gatas lang, hindi ko na nilalagyan muna ng pupo. Kasi nga, nung nakaraan niya nagtain na siya. Yan, ganun pala yun. Gawin, pero mag-oatmeal pa rin siya. Siguro sa umaga or tanghali na lang 2 beses or 1 beses na lang. Mabuti pala napatanong ng mahal na sponsor Kaya, kasi, kung naghingi ka ng advice sa doktor na kung pwede siyang kung na-inform mo yung doktor niya doon sa food niya. Tapos ngayon mo lang napansin, napansin na-realize. ko na nung nakaraan. Pero Oo. hindi ko alam na dahil doon. Oo. Dahil sa oatmeal na hindi pala okay na nasobrahan. Kaya gawin ko kahit mga 1 beses na lang. Oo. Tapos sa tanghali o gabi, gatas na lang talaga. Purong gatas. Sa umaga lang siya mag-oatmeal. So kailangan niya mag-add ng gatas, no? Ganun gabi. Pag ganun, Kasi magbabawas ka ng oatmeal eh. yung 2 kilo niya, aabot yun na mga 5 days. 2 kilong gatas.
sa Bona. Yung Bonakid. Ano yun? Nasa 1K yata. 5 days. Hindi kasi kumaya. So, kung siya ay may ganyang kondisyon, tapos panay po ang pupo niya, lalo siyang madidehydrate. Lalo Pinainom ko siya siya. manghihina. May ano, yung Orasol kahapon, pinainom ko siya. Ah, nag-orison siya kahapon. Oo, kasi nga nagsusuka siya. Pero ngayon, okay naman na. Nagdedede siya, 2 beses na siya nagdede. Kaninang madaling araw, tsaka kaninang mga 9, nagdede na siya. Hindi naman na siya sumuka. Pero purong gatas pa rin talaga muna ngayon. Kasi nga, nagsusuka. Hindi ko na muna siya i-oatmeal. Pag magaling-galing na siya ulit, tsaka ko na lang siya ulit i-oatmeal. Kasi kailangan niya kasi yung gatas niya yun. Over 6 hours yun. Mga ilang minutes yan bago maubos. Depende, 10 to 15 minutes siguro. Maubos na. Yung gamot niya, binibili mo pa? May stock ka na talaga niyan? Oo, nag-i-stock ako. Mga tira-tira ko pa nung ano kami, nung na-admit kami sa ospital. Oo. Kasi binibigyan ako nito. Mga tira. Tinago ko. Tsaka ko lang naman ito dinadala sa ospital yung pag talagang hindi na nagdedede talaga yung sinusuka niya. Kasi kung dehydrated na talaga na, kailangan niya ng Dextrose. Pero habang kaya naman niya nag-milk, kaya niya inumin yung mga gamot niya, hindi niya sinusuka. Kasi dinadala sa ER kasi ang hirap sa ospital. Oo. Sobrang hirap sa ospital. Lalo pa kung magkasakit. Sobrang init pa. Kaya hanggat kaya. Hanggat hindi naman niya sinusuka yung mga gamot niya. Dito muna siya. Ginawahan si baby. Ah, may ginawahan na. Hindi ka nakapagtinda ngayon. Nagtinda ako kasi sayang yung paninda ko eh. Masisira na kasi kahapon di ako nakatinda. Dahil na inasikaso ko siya. Ayaw nung pala. Kahapon, hindi ka rin nakapagtinda kahapon. Hindi nga rin dapat ako magtitinda ngayon kasi may lagnat pa siya eh. Kailangan niya ng attention talaga. Kailangan tutukan. Buti si Mister hindi pa nag-i-start yung trabaho niya. Kaya siya muna doon. Okay na. Okay na, baby. Okay na si baby. Bait niyan eh. Nasanay na kasi siya sa nebulizer. Yung ibang bata pag nilagyan mo ng ganito, nagwawala. Takot na takot. Talaga? Pero siyang bait niya, di ba? Nag-operate siya. Kasi sanay na siya eh. Mm-mm. Sanay na siya. Ano, okay ka na? Okay na si baby. Yan nga po si baby Maliso.
Ayan. Uy, ayaw magpalapag. Nag-iiyak siya. Tingnan mo siya. Ayan, naginawahan siya no? After ng kanyang nebulizer. Tapos mamaya ulit. Yun yung nebulizer mo ulit. Alas 6. Kusa ba yun siyang gagaling? Hmm? Kusa siyang gagaling yan kahit di mo nagdalayin sa doktor? Hindi, basta matunaw lang yung plema niya, may labas niya. Okay na siya. So, sanay ka na sa ganitong routine lagi? Oo, kasi ganyan lagi yung sitwasyon namin. Kahit sa ospital, ganyan lang naman gagawin eh. Ang ano lang kasi kaibahan lang sa ospital, may dextrose siya, Mm-mm. tapos antibiotic. Mm. Yung antibiotic kasi dinidiretso sa dextrose. Mm-mm. Pero ganito rin naman yung routine namin. Nebulizer. Mm. Ayan, buti nakatulog na siya. Ayan, mga ka-therapy, ang update natin kay Baby Madison sa kanya pong pakikipaglaban sa kanyang kalagayan po. At strong naman din siya kahit pa paano dahil matagal na pong ganito ang routine nila ni mami niya. Ayan po.